Hi guys! Welcome back to my channel. Hello sa atin lahat. At eto na nga guys, ang aking ipinaipangako na tatalakayan natin ang mga tungkol sa mga issues na naman tungkol dito sa pambabati ko sa Don Bell. Alam nyo guys, kaya lagi kong sinasabi na mag-update na ako dyan, pero hindi ako nakakapag-update guys kasi nakakalimutan ko na siya. Yung mga issue na mga pinagbabato nitong mga bashers tungkol kay Bell at kay Donnie, nakakalimutan ko talaga siya guys. Minsan iniisip ko, ano na nga kaya yung sasabihin ko? Ano na nga ba yung mga issue na yun? Minsan nire-review ko siya kasi naipangako ko nga sa inyo na tatalakayin natin yon at bigyan natin ng pansin at ng maliwanagan naman ang ating mga isip. Pero sa totoo lang talaga guys, hindi ko na kasi binibigyan talaga yan ng yung atensyon na masyadong atensyon. Kasi pag mga ganyan guys na mga dilulo, natatawa na lang talaga din ako niyan guys. Pero ito, pag-usapan naman natin yan guys ngayon dahil naipangako nga sa inyo na pag-uusapan natin dito yung mga issue. Kasi ito naman kasi guys, mga issue na to, sa totoo lang is yung iba kasi kapag mahina yung paniniwala nila, yung trust nila sa Don Bell, talagang nakakalito din, nakakadala din ng nagbibigay din ng kalituhan sa mga damdamin ng mga fans. So minsan hindi talaga din ito maliit na bagay kasi 'di ba ang pagpa-fangirling kasi guys, 'di ba, nakakapagbigay saya ganyan, tapos pagkapag nakita ka na medyo may tumagilid, parang naapektuhan ka din. So hindi siya maliit na bagay, kaya bibigyan natin to ng pansin din. So ayan na nga, dahil nga pinag-uusapan kagabi yung tungkol sa pagpapagupit ni Donnie, dahil unang-una talaga is ayaw niya na pinapakialaman niya yung buhok niya. Pero exemption si Bell dahil may say si Bell tungkol sa kanyang pagpapagupit, dahil sinabi niya rin sa mga interview niya na matagal niya na sana magbago ng hairstyle pero ayaw daw ni Bell. O diba, sumusunod siya. So ayan, dahil naman nga doon, meron na naman mga issue doon yung kabila. Mas maganda daw nun yung dating si Donnie dahil clean cut daw, malinis daw yung itsura niya. Yung gupit niya raw talagang malinis tingnan. Pero ngayon daw para daw hindi maintindihan yung itsura ni Donnie kasi mahaba daw yung buhok. Basta yun ako compare nila yun. Di ba kasi guys, yun nga ang sinasabi nila na kontrolado daw si Donnie ng management. Pati nga daw yung pagbibigay ng Yamashita kay Bell, kontrolado din daw ng management. Yun ang lagi nilang sinasabi. So, di ba, nung time na yun, maybe dun yun yung sinasabi na bakit nung time na yun hindi ba kontrolado si Donnie ng management, na itong ang hairstyle niya ngayon pinilago niya ito, pero hindi talaga siya nagpapagupit. Pero ang ganda naman ng result sa kanya, 'di ba? Bakit siya clean cut doon guys, 'di ba? Hindi natin alam kung makautos yun ng management sa kanila, 'di ba? So pwede rin natin sabihin na utos din ng management yung sa kanila ni Kay, 'di ba? So para fair. Pero ito guys, makikita nyo naman na yung itsura ni Donnie ngayon is bagay na bagay sa kanya. Alam mo, nakakadagdag yung pagka macho niya. Alam mo yun, di ba? Ang ganda ng niya eh. Ang ganda ng hitsura niya sa hairstyle niya ngayon. Kumbaga, yun talaga yung bumagay sa kanya. Kaya yun din ang nagustuhan ni Bell at ayaw pagupitan. Kasi yun ang nakikita ni Bell na mas bagay sa kanya. Di ba? At sumusunod naman si Donnie kasi syempre, kung ano yung gusto nung kanyang collab team na nakikita niya na mas maganda sa kanya, din nila susundin niya, di ba? Binibigyan pa talaga niya ng issue na so ganyan. Ay nako. So, ayan na nga. Kung sana, kung gusto ni Donnie na sundin yung gano'n na gusto niyang pa-clean cut, hindi dapat nagpagupit na siya ng bonggang pagka-clean cut na yung gusto nilang dati. Pero hindi, di ba? Nagpa-trim lang. So, at magkasama pa silang dalawa. Talagang binantayan ni Bell. Oops, baka magpagupit ka ng bonggang-bongga dyan. Hindi bagay sa'yo. So, ayan. Kaya binantayan siya ni Bell. So, ayan yung issue dun, guys. So, wag na lang nilang, yun nga lagi sinasabi, wag nyo nang ibabalik yung mga matagal nang wala.
At ang susunod pa dito guys na mga issue, diba? Tinawag nilang batang hamog ang mga kinikilig daw sa Don Bell. Yun sa anong post doon, mga batang hamog lang daw ang kinikilig sa Don Bell. So bakit naman aanuhin niya nung ganon? Yung pagiging batang hamog ba is kapansanan ba yon? Diba? Pangit ba yun na panginginsulto ba yun yung pagiging batang hamog, diba? Hindi naman tayo naiinsulto dun kasi guys, ang speaking of batang hamog, mga nakakaawa silang mga bata, 'di ba? Wala silang matirahan, wala silang kumpletong pagkain sa maghapon. In short, mga yung iba diyan abandoned children, 'di ba? Na mga nakakaawa. So bakit nila gawing insulto yung ganong sitwasyon na nakakaawa na nga tapos iinsulto mo pa sa isang tao. So instead na mainsulto yung mga Don Bell fans, talagang na-accept rin nila yon para sa tawag dito, ano mo yun, parang nakikisampatiya yung mga Don Bell fans sa mga batang hamog dahil na i-compare sila, which is bakit ka magagalit na sa isang batang hamog, di ba, na less fortunate na nga sa buhay tapos gagawin mo pang insulto, di ba guys? So itong mga haters na to, hindi ito nag-iisip na pag akala siguro nila kapag tinawag nilang batang hamog yung mga Don Bell fans is makagalit tayo, di ba? So instead na magalit, na aano ka na lang sa kanila, matatawa ka na lang talaga din. So ayan, sa batang hamog. Speaking nga guys of batang hamog, actually guys, gusto ko sa inyong i-share. Kasi tuwing Pasko, nagbibigay talaga ako ng mga regalo sa mga bata. Kahit sino mga bata dito sa amin, binibigyan ko yan ng mga munting regalo galing dito sa ating channel. Yan po talaga ang aking pledge. Kahit pa nga nung wala pa akong, hindi pa talaga ako kumikita ng, wala pa akong trabaho. Mga bata-bata pa ako, nasa 20s. Sinimulan ko tong ganitong ginagawa ko guys sa pagbibigay sa mga bata is nasa talaga ako 20s nung nakapag-graduate ako ng college at nakapagtrabaho na ako sa Makati City. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo ilang personal ko. Nung nakapagtrabaho na ako, every December magbabakasyon ako. Lagi ako may mga dala-dala niyan guys na mga regalo. Talagang iniipon ka na yan, November pa lang binabalot ko na yan para pag December, yung Christmas Eve, pinapamigay ko talaga yan sa mga bata. So this year guys, ang pledge ko ay siyempre hindi pa rin yan mapuputol. Nais ko pa rin magbigay at maaari nyo din pa akong tulungan sa pamamagitan ng hindi pag-skip ng mga ads para po sa December ay mabigay po natin ang mga batang tinatawag nilang batang hamog ng tulong. Ayan nga. So sana tulungan nyo din pa ako dyan sa pamamagitan ng pag-view ng mga advertisement natin ng hindi nag-i-skip. So ayan, nalalayot na tayo guys. So ayan na nga, isa pa dito guys na mga issue nako. Wala daw appreciation post kay Bell. 'Di ba? Hindi naman natin alam yung appreciation post na pinagmamalaki nila yun. Hindi nila alam, promo lang yun dun dahil sa movie nila, 'di ba? Para mas tangkilikin pa. Itong si Donnie, hindi kasi siya masyadong alam mo yun, yung mabulaklak yun mga pagsasalita niya, 'di ba? Pagka nagsalita si Donnie, as in mararamdaman mo na super sincere talaga siya, na hindi siya nagpapanggap. Yun lagi sinasabi ng kapatid niya na napaka-transparent ni Donnie na hindi mapagpanggap. So, hindi niya na kailangang magsalita ng kung ano-ano para lang i-appreciate si Bell sa social media niya. Dahil kitang-kita naman, 'di ba, sa ginagawa niya, halos lahat pagprotekta kay Bell, pagtanggol kay Bell, alam mo yun, mga pag-suporta niya kay Bell, pagpuri niya kay Bell, 'di ba, hindi na kailangan ng words. Hindi na kailangan ng validation na dapat mag-post pa siya ganito para mapantayan niya lang yung dati niyang ka-love team, 'di ba? Hindi na, yun nga ang laging sinasabi nilang dalawa. Ang love language nila is quality time. So 'di ba? So hindi na kailangan ng mga salita para ipakita niya yung pag-appreciate niya kay Bell. So yun ang paliwanag dun guys. Tingnan niyo na lang yun kung gaano niya protektahan si Bell, 'di ba? Kung gaano niya challenge yung sarili niya para
pakita na mali yung sinasabi ng mga haters tungkol sa kanya. Diba? So yun, diba ang ganda? So yun nga, lagi na utos ng management. Sinabi na rin ni Donnie na hindi siya nadidiktahan ng management na ganito ganyan. Pero syempre alam naman ni Donnie kung ano yung ikakabutin niya, yung payo sa kanya, syempre susundin niya naman yun. Pero kung anong alam niya na ikakasama, hindi siya pwedeng diktahan sa gusto niyang gawin. At kung hindi papayag yung management ng ganito ganyan, di ba? So yun ang sabi ni Donnie, hindi siya nadidiktahan. So ito pa nga isa pang issue nila na hindi man lamang daw nag-top trending yung sa Netflix yung He's Into Her. Pero ito siya ngayon guys, di ba? Top 2 and top 5. So ayan, yung pinagmamalaki kasi nila guys is nasa top 7 daw. Nag-top nga naman, pero mas mataas pa rin naman yung ating mga idolo, di ba? So ayan, nakaka-proud lang talaga. So ayan nga guys, ang mga issue. Kung may mga hindi pa ko dyan na topic guys, i-comment nyo na lang yan at pag-usapan natin yan. At huwag nyo na palang kalimutan guys na meron na tayong Facebook page, Spotlight PH. At kapag umabot na yun guys ng 100 followers, maaari tayo doon mag-live. At meron pa nga ako sa inyo guys mga mai-share doon na pinag-iisipan ko pa talagang para ito sa Don Bell, na kung saan maaari akong makatulong sa mga nangangailangan. Pero syempre, hindi pa naman yan guys agad-agad kasi kung alam niyo naman po itong channel natin, hindi pa naman po talaga as in ganun kalaki. Kung may mga nakikita po kayo dyan, mga malalaking channel at maraming views, yun po yung mga kumikita ng malaki. Tayo po nagsisimula pa lang. Ito po yung channel ko, matagal na po ito, pero hindi ganun kadami yung mga subscribers natin. Pero darating din po tayo dyan sa maraming subscribers. Kahit po konti lang po tayo, basta mga totoong mga fans tayo nila Donnie at nila Bell at walang nangbabash sa atin dito kila Donnie at kila Bell. Yan lang guys, at maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik dito sa channel natin. God bless you all. Ingat po kayong lahat palagi kahit nasaan man po kayo ngayon. Thank you for watching. Bye-bye!